Rosalinda, ay amor, no se tiene una razón para amar intensamente. Se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor. Ay, amor, quédate muy dentro. Aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Ay, amor, que me estoy muriendo. Es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Ay, amor, aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Ibinigay sa'yo ni Mama ang sulat na to. Oo, Fedra. Ang bili niya sa akin, dapat ibigay ko to sa rehabilitation center. Soledad Romero. Nasa kulungan pala siya. Nakikiusap ako. Huwag mo sa kanilang sasabihin. Wala na si Mama at kailangan natin lahat tanggapin to. Malalagpasan rin natin lahat ang nangyari. Wala akong obligasyon. Kung gusto mong mapag-isa, bahala ka na! Fernando Jose, patawarin mo sana ako. Hindi kita maipapakilala kay Papa. Sobra siyang nagdadalamhati. Sigurado ka ba talagang hindi ka pinaglalaroan ng lalaking yan? Bakit mo naman nasabi yan, ate? Mahalata mo namang masyadong magandang kalagayan niya para lang sa isang simpleng musikero. Sa tingin ko, hindi siya mahirap tulad natin. Pero gusto niya ang kapatid natin at magpapakasal silang dalawa. Ipapakilala niya si Rosalinda sa mama niya. Nakilala na siya ni Papa? Hindi. Nagkukulong pa rin siya sa kwarto. Ay, alam mo, Ate Fedra, mainit din ang ulo sa akin ni Papa. Hindi na siya matino. Hindi na siya maayos kausap. Pinalayas niya ako sa kwarto, Rosalinda, at ininsulto ako. Kung ako lang, hindi na ako lalapit. Anong sinabi niya para masaktan ng ganyan? Hindi daw niya ako anak. Akong nagpalaki kay Fernando Jose simula nung sanggol pa siya. Namatay ang pinsan nating si Veronica dahil sa panganganak sa batang yon. At nung panahong pinakasalan ako ni Jose Fernando, ang anak niya ay wala pang 1 taong gulang. Binantayan ko siyang mabuti. Inalagaan. Nagpakapuyat ng mga panahong may sakit siya. Pinakain, tinuruan ko siyang maglakad at magsalita. Pagkatapos noon, inisip ko naman ang kanyang edukasyon. Pinantayan ko ang kilos niya, hinulma ang pagkatao, ginawa ko siyang isang matagumpay na tao. Mas malaki ang utang na loob niya sa akin kaysa sa tunay niyang ina. Ano ba ang binigay niya? Buhay niya, Valeria. Ano? Buhay niya? Biological mother niya lang yon. Aksidenteng nabuntis. Kahit sinong babae pwedeng magkaroon ng anak. Maliban ng sayo. Bakit ka umiiyak? Yung kapatid kong si Dolores, namatay kahapon ang nag-iisa kong kapatid. Ngayon ba talaga nangyari ang bagay na yan? Diyos ko, hindi ko man lang siya nakita sa huling pagkakataon. Meron ba siyang pamilya? 4 ang anak niya. 3 babae, 1 lalaki. Makinig ka, Soledad. Humingi ka ng permiso para puntahan sila. Nasabi lang yun ni Papa dahil matindi ang pinagdadaanan niya ngayon. Pero alam naman niyang tayong 3 ang anak niya. Kung ganun, kailangan niyang maging kalmado dahil hindi ko na palalampasin ang mga pang-iinsulto niya sa akin. Hinahanap niya sa akin si Beto at sinabi niyang ito lang daw ang pwedeng pumasok sa kwarto. Pero tayo hindi. Hindi niyo ba nakita? Kahapon hindi niya kayang makita si Beto sa larawan. Ang tingin niya rito ay walang kwentang tao, tambay at hindi marunong mahiya. Tapos bigla na lang si Beto ang paborito niya ngayon. Sinasabi ko sa inyo na sisiraan na siya ng ulo. Hindi. Hindi ko sila pwedeng puntahan. Pero bakit, Soledad? Dahil hindi alam ng mga pamangkin ko na nakakulong ako ngayon kaya hindi pwede. Pero kilala ka ba ng mga pamangkin mo? Oo, pero hindi nila ako ganun kakilala. Ang alam lang nila ay nakatira ako sa Mexico. Pero bakit nila ginawa yun? Pareho kami ng kapatid ko na ayaw may makaalam sa nangyaring yun.
lalong-lalo na sa bahay. Isa yung matinding kwento ng trahedya para sa mga bata. Ngayon natatakot na akong magpakita sa kanilang lahat. Natatakot ka sa alin? Sa lahat, Clarita. Sa mundong hindi ko nakilala, sa mga emosyon ko, at higit sa lahat, natatakot akong malaman ng katotohanan. Pwede mo na akong iwan, Berta. Ano bang gusto mo mangyari? Ano ka ba? Sigurado akong kalokohan lang yan. Alam mong hindi ko kinakayang ganyan. Ayoko ng mga ganyang gulo. Sinabi ko na sa'yo hindi ko kaya makipagkita ngayong buwan. Hindi mo ba yun naintindihan? Marami akong importanteng problema kaysa sa'yo. Pwede ba? Tama na yan. Masyado akong abala. Hintayin mo akong tawagan ka. Huwag ka nang tatawag dito ulit. Bilisan niyo na, dito tayo! Ay! Ubusin. Nasayang mo eh. Sayang po! Ilang tinapay nga palang niluto mo, Lucy? 50 lahat, Rosalinda. Sapat na siguro ang kikitain ko para mabili yung librong kailangan ko. Hindi pa rin nagpapakita si Beto, Lucy. Di ka na nasanay, lagi naman siyang ganyan. Bakit ganyan ka makatingin? Saan ang panglok sa Ate Fedra? Hindi na yun uso ngayon, Rosalinda. Hindi ko susundin ng mahigpit na pagsusuot ng itim tulad ng ginagawa ni Lola noon. Pero kasi grabe naman yung damit mo. Anong gusto mong gawin ko tumulad sa itsura mo? Mukha kang isang mahirap. At anong gusto mong suotin ni Lucy para makapagtinda siya ng tinapay? Pwede niyang suotin ang kahit anong damit na gusto niya. Pero wag niyang pakialaman kung paano ako manamit. Dapat alam niyang limitasyon niya. Tingnan mo nga naman kung paano siya manamit. Kumamatay lang ng mama niya noong nakaraan tapos ganyan na ang itsura niya, Asunsyon. Huwag mo silang pakialaman, Zoila, dahil hindi mo naman yun problema. Pasensya na po, pero nasa labas ng bahay si Pamela Iturbide, Senyora. Senyora Pamela Iturbide, ano ba? Ilang beses ko bang dapat yun sabihin? Dalhin mo na siya dito. Opo, Senyora. Ano pang ginagawa mo rito? Gusto ko po sanang hilingin na palitan ng araw ng pahinga ko ngayong Sinabi linggo. ko ng hindi, Alcira. Si Senyora Valeria ang dapat magdesisyon, Berta. Kung hindi si Berta, yun ang sagot, naiintindihan mo? Kahit kailan, istorbo talaga ang mga taong to. Sigurado maglalaya siya, tama? Hindi po. Hindi siya aalis, Senyora. Hawak ko sa leeg yun. Taga Central America si Alcira, wala siyang kahit anong dokumento at takot siyang mahuli. Binalaan ko na siya, magbabago o aalis siya. At isusuplong ko siya sa pulis. Naisip kong hindi ka pa nagpupunta rito. Pakinggan mo ang kantang sinulat ko para sa'yo. Esa historia comenzó sin darme cuenta cómo sucedió. Estaba tan cerca de mí, no me di cuenta cuando la conocí. Pero con cada mirada siento que se iluminaba todo alrededor. Le dije si no sale el sol